Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha din ng panalo ang Rain or Shine Elasto Painters pagkatapos talunin ang Phoenix Fuel Masters 100-85 sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup na ginanap sa Inaris Center sa Antipolo City. Nakamtan ni rookie Adrian Nocum ang kanyang career high sa nagawa nitong 28 puntos kasama pa ang 7 rebounds, 6 na assists at 2 steals at nakuha din ng Elasto Painters ang kanilang unang panalo pagkatapos ng 4 na sunod-sunod na talo sa komperensya. Malaki din ang nakuhang tulong kay veteran big man Bo Belga na nagtapos ng double-double na may 21 puntos at 11 rebounds. Naglaro ang Rain or Shine na wala sina big men Jason Perkins at Raul Soyud na sinamahan si guard Tyler Tio na mayroon ding injury. Nanguna naman para sa Fuel Masters si Richie Rivero sa nagawa nitong 11 puntos. Bumagsak ang record ng Phoenix sa 1-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng malaking panalo ang Far Eastern University para tapusin ang unang round ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Ito ay pagkatapos talunin ng Lady Tamaraws ang Ateneo de Manila University 25-22, 22-25, 25-13 at 25-21 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Pinangunahan ni Chen Tagaod ang opensa ng FEU sa nagawa nitong 18 puntos, sahog pa ang 13 receptions at 10 digs. Nakapag-ambag naman sina Jean Asis at Faida Bacangke sa nagawa nilang 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod para mapaganda ang kanilang record sa 4-3. Pinuri naman ni Lady Tamaraws head coach Manolo Refugia ang depensa ng kanyang koponan kung saan nakascore sila ng 15 puntos galing sa blocks. Maganda naman ang nilaro ni Lian de Guzman sa nakobran nitong 14 puntos, pati na rin ang 11 puntos ni na Zel Sunashima at Sobe Buena bawat isa. Subalit hindi ito sapat kaya't bumagsak ang record ng Ateneo sa 2-5. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkwalipika si Filipino Ivorian fencer Maxine Esteban para sa Paris Olympics pagkatapos pumwesto ng ika-83 sa 2024 Absolute Fencing Gear FIE Foil Grand Prix na ginanap sa Washington, Estados Unidos. Sapat na ang ika-83 pwesto dahil kasama si Esteban sa top qualifiers ng Africa Continental Zone. Nanguna si Esteban sa direct qualification spot para sa African Continental Zone papunta sa Olympic qualifying tournament sa Washington, D.C. Subalit hindi babanderahan o bandera ng Pilipinas ang kanyang dadalhin patungong Olympics, kundi ang bandera ng Ivory Coast kung saan doon siya lumipat. Naniniwala naman si Esteban na ang puso niya ay palaging nasa Pilipinas, subalit malaki ang kanyang pagmamahal din sa Ivory Coast dahil siya ay tinanggap at sinuportahan sa kanyang lakbay patungo sa Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.